11 and 17. Chapter 2, 11 and 17. 11 lang at saka 17 verse. Yan. Hindi nakita ni brother. Okay na? Chapter 2 ng 11 ay 2 verse 11 and 17 ng Ecclesiastes. Ang sabi ng 11, sabay natin basahin at saka 17. Go! Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Ecclesiastes, so pagkatapos po ng Proverbs. Ulitin natin basahin. Sabay-sabay natin basahin. Go! Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. 17. Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. O God Almighty, agyaman kami apo, iti sa nga nabasa kami. Agyaman kayo mo't apo, iti special number, agyaman kami apo, dagiti on time. Agyaman kami, iti atulaw na apo, nga nainayon, iti biyag, kas tamang salamat. Ipapayang itong galmay sa kada kami. Babayin, iti parabol, nga pinagkaluwang bawat isa. Dalahin ko rin o Panginoon, ganun po mga kapatid na nasa ibang bansa, saan man sila, ay Father, ingatan mo rin sila na manatili na bati kumakanayon, faithful and serving them, na ikaw lagi ang makita sa kailang buhay at ang kailang good testimony. At ganoon din po sa Barangay Salvation na mission ng Getsemani. Gamitin mo maikili ang iyong paglingkod doon, si Preacher Junjun Marcel, si Preacher Junjun Rafael, at ang kanyang pamilya. O Diyos, ingatan mo rin sila, ganun din po ang mga members doon na lagi pong mainit sa lana ng paglingkod, ganoon din po sa huwag pa intrudan, kaaway po Diyos sa mga panambahan, ganoon din po doon. Ganoon din po sa lahat ng nangangaral ngayon, ay commit lang to them to take care of each and every one of them. I pray, Father, na bendisyonan po ang mensahe, maging hapon sa bawat mananampalataya. Nawang mga wala pa o Diyos, ay hapunin mo sila, Panginoon, ang kahalagaan ng ganito pagtitipon ay higit sa lahat ang mga aming ginagawa sa lupa. Dalahin ko, Panginoon, ikaw magkita sa mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa Ecclesiastes, preachers, ay tinutukoy po si Hari Solomon. Si Solomon po ay makita po natin ay maganda po ang kanyang buhay, siya po ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Ang topic po dito, sa kalooban ng Diyos, mayroon po palang mararating ang isang mananampalataya. Iti anak ti Diyos nga makipagna, iti alagadin ti Diyos. Kahit napintas ti panagbiagda nga na Kristiyanwa. Number 1, iti relasyon dahil ti Diyos. May kadwa. Dahil pinansyal ang pangangailangan ng kasakulan ni Solomon. Kahit saan nga problema. Apay, niya po Diyos amin timang suporta kintuana. Yung pa yung may panggapit ti kabusor, saan nga problema? Nga may protektado po kini Apo Diyos. Dahil di man, tibintahin, dagiyaan nga makipagpag na, kino may respeto, dagiti alagadin ti Diyos, iti dangadang ti panagserbi. Kaya, si Solomon ay consider o isa sa mga pinakamagaling ng kanyang kapanahunan. Ang kanyang fellowship sa Diyos ay nanatili nung siya po ay tinatawag na magaling. Nagbati, wino, anayon nga at kanya na iti mauawagan na wise king. Ngamin ta magmag na iti pagaytan na iti Diyos. Ngayon, dumteng ti aldaw. Nga ni Solomon, kayat nan, nga birugan. Kayat na nga birugan. No kas ano, ti makipagna, nga maplikan sa ang laing iti alagadin ti Diyos. Ecclesiastes chapter 1, 1-3.
Digay ti problema kini Hari Solomon nga anak ni King David. Kahit nga biruken pa, itinapinpintas nga bindisyon. Ino kahit na pa'y nga biruken, tinapinpintas sa panagbiag. Malaksit ti panagipagna ti Diyos. Bukod sa pakipaglakad sa Diyos, mayroon pa bang mas maganda? Yun ang hanap ni Solomon na makipaglakad na hindi lang sa magitan ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 3. Ket kuna na may sinasantuan na kasuratan. Di kunada nga vanity, awan met sirbi, dagitoy nga plano ni Solomon. Awan sirbi kuna ni Apo Diyos. Ngaminta, no daking ka ni Apo Diyos, at daking ka amin. Awan ti saan nga ingat biruken iti maysa nga anak ti Diyos. No daking ka ti Diyos. The quality of being empty or vain, having no real value, worthless, fruitless, unsuccessful, foolish. Kamang mga saan nga success, saan nga mabunga, awan sirbina, iti kayat na asawan ibaniti. So, kunan ni Apo Diyos, awan sirbina, di yung plano ni Solomon. Gapu ijay nga inarami ni Solomon, binaot ni Apo Diyos. Amen. Kaya binaot ni Apo Diyos. The title of this message, No Prophet Under the Sun. No prophet under the sun. Awan iti magunggunan. Bueno, awan man iti maitid na. Iti babae, iti alagaden, iti lubog. Awan, wala pong maibibigay. Iyon pong mayroon sa lupa na nagmula sa Diyos. Okay. Pero, kung ganda ang pinag-uusapan, maganda ang sanlibutan. Kung kayamanan ang pinag-usapan, mayaman po ang lupa. Kung pinag-uusapan na karangalan, may karangalan ang lupa ng langit. Wala tayong masasabi pagdating po sa karangalan. Ang problema, kahit mayroon sa iyo lahat, mayroon sa lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, wala rin kabuhan. Unang puntos, Ecclesiastes chapter 1, verse 3, umunang puntos. What profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Okay. What profit? Anya ti magungguna, iti maysa nga tao. Amin nga kanya nagbanugan na, iti babae, daytoy nga daga. Okay. Una na ito. Awan mo't life, servina. Una nga puntos, all his labor is temporal. It is hardly worth for living. Kahit mga sawan, amin ang pagbanbanlugab. Amin po, lahat po ang iyong pong pinagpaguran. Lahat po ay temporal. Temporary. Iyon po ang hinangad ni Solomon na wise king. The problem of Solomon believed that he could find happiness and success or satisfaction apart from God. Naniwala si Solomon na matatagpuan niya po ang masayang buhay at tagumpay at kontento sa buhay kahit wala ang Diyos. Tandaan natin, noong si Solomon nakipaglakad sa harapan po ng Diyos, noong si Solomon ay lumakad sa kalooban ng Diyos, dito nang tawag na si Solomon is a wise king. The wisest king. Okay? Dito na tawag na si Solomon is the wisest, pinakapaterninong hari. At ang mga mayayaman sa karatig bayan ay dinadakila si Solomon dahil po sa katanyagan, dahil ang dinamag at kinasirib na. Anya kami tinarami ni Solomon na may sa kadagay kinasirib ba yan? Di may isang example tayo nga kunanin dyan. Di dyan ngay ubing. Nagre-reject ina. Apay dyan anak ko ka, di matulog ka. Kay dak dyan anak ko nga si Bibian. Ngayon, dyan anak ko nga si Bibian, hindi agree nga. Natay mo tayo.
sa baling ubing mo tinipid kanya. Dijay karubak nga ina, mati anak-anak natay, napangkanyak ubing. Ket dijay inati natay mo ubing, ana aminin. Dati anak ko si bibiyag, ana natay. Agriri tanda ito si bibiyag ti anak na. Okay. So napantay iti saklang ni Solomon. Saklang. Ibig sabihin napantay isang ni Solomon. Agriri da ako, aray. Diyan ako kisi bibiyag, hindi natungkang. Agriyang tibiyag, natay mo diyan ako, sa bali nga, ubing mo diyan da kanya ako. Diyan natay nga da anak na, si bibiyag mo diyan anak. Agree da. So kuna ni Solomon, sige. Mas maganda hatiin natin ang bata. Hindi saka na, kaliwak ka na, katinggan niya. Ganun din niyo ba? O sige, hatiin natin. Sa iyo yung kalate, kaliwa, sa iyo kanan. Sumigaw po yung nanay na totoo. Panginoon, huwag mo nang hatiin, ibigay mo na lang sa kanya. Sige, hatiin mo. Naman din niya may isa. Anong sabi ni Solomon? Yung sumigaw na huwag mong hatiin at ibigay sa yun ang totoong nanay. Nagdinamag tiro nga pagilya. Dinijay nga simpo. So ni Solomon, in-consider na wisest, pinakamatalinong hari. Dahil si Solomon, nakipagna iti Diyos. Tega, so kung makipagna ka iti Diyos, makipagna, ay, dito na tawag si Solomon, the wisest, the powerful king. At lahat ko ng digmaan ay laging nagtagumpay si Solomon. Bakit? Kasama niya kasi ang lumikha ang Panginoon. Pero si Solomon, hinanap niya ngayon ang mas success o mas kasayahan kahit wala ang Diyos sa kanyang presensya. Dito nagkamali si Solomon. Nagkamali si Solomon. Kunanan to, iti Ecclesiastes chapter 1 verse 3. All his labor is temporal. Lahat po ng pinagpaguran ni Solomon, lahat po ng kanyang pangarap, lahat po ng kanyang pamumuhay sa lupang ito ay pansamantala lamang. Lahat na mayroon po sa lupa na hinahangad ni Solomon, ibinigay ng Diyos sa kanya noong ang Diyos ay kinikilala kapartner niya sa paglilingkod. Ay gusto ni Solomon na maglingkod, na hanapin po yung mas masaya. Na hindi ang Diyos ang kasama. Okay. Hinanap ni Solomon the self-satisfaction from science sa Ecclesiastes chapter 4, chapter 1, verse 4 down to 11. Hinanap ni Solomon sa magitan ng siyensya o science o karunungan ng mga scientists. Baka doon po makahanap po ang kanyang hinahanap na kasagutan na success. O dito makahanap po iyong pong satisfaction o sa magitan ng kontentong pamumuhay sa lupang pansamantala. Kaya hinanap niya po ang siyensya dahil naniwala si Solomon ang mga science ay magagaling. Kung kaya ng science mag-invento ng aeroplano, kaya niyang resolvehin ang problema ng tao. Pero hindi sumagot po ang siyensya nung hanapin ni Solomon. Walang kasagutan. Ay yung bata, dito ka anak dito. Diyan sa likod. Asel. Dito sarap. Okay? He sought the satisfaction sa science, Ecclesiastes chapter 1. Hinanap niya rin po ang kasagutan ng filosofiya sa chapter 1, verse 12 down to 18. Itong philosopher, itong mga magagaling na filosofiya, katulad po ni Plato. Yung Plato na ginagamit na pagkain. Yan. Si Aristotle. Yan. Si Plato. Magagaling na filosofiya. Hinanap ni Solomon. Baka doon matagpuan yung hinahanap niyang success. At hinahanap niya po kasiyahan at kontento sa buhay. Okay? Hindi lang po yun. Si Saul pleasure, Ecclesiastes chapter 2, 1 to 11. Hinanap niya rin po ang pleasure. Pleasure. Wealth. Musika. Ano pa? Kasayahan na magtayo ng malaking building. Mas mataas na posisyon na maging hari sa lahat ng bansa. Hinanap niya po si Solomon. Hindi lang po yan. Hinanap ni Solomon yung materialismo.
Gusto niya maging mayaman sa lahat ng bansa. Okay? Dito. Palabasin na lang kung hindi pumasok. Lalabas ka na lang, anak, pag hindi pumasok. Lalabas ka na lang. Pumasok ka dito sa loob, dito sa harap. Lahat na yung people dito. Lalabas ka na lang pag ano, hindi ka rin nagiginig. Doon ka sa labas. Pasukin, hindi tayo mag-umpisa. Dito ka, dito. Dito ka. Dito sa harap. Hindi pwede ang batang masusunod. Di palabasin na lang, doon na lang sa labas. Ganyan. Dito. Dito, pasukin mo. Dito. Pasukin. Hindi pwede yan. Okay. Papalabasin na lang pag ganyan na ayaw ko ang makinig. Palabasin na lang. Doon na lang sa labas. Huwag mo mapasukin. Hindi pwede yung gusto ng batang masusunod. Di paano kayo pumunta ang mga bata para makinig? Pag hindi makikinig, paano kami pauwi na lang? Wala rin. Kahit nandiyan ako po, hindi na makikinig. Okay. Sige, tawagin mo yan. Pag hindi mo palabasin na lang. Pag dumating si sister, kausapin niyo yan. Okay? Hinanap niyo po ang materialism. Sa Ecclesiastes chapter 2:12 down to 26. Hinanap niya po ang materialismo. Kaya ang tao hindi kontento. Kung masaya ka sa pakipaglakad sa Diyos, huwag ka nang maghanap pa. Si Solomon, yun po ang kanya pong hinangat. Maghanap po ng ibang kasayahan. Kontento sa buhay, maliban sa Diyos. Tandaan nyo, si Solomon nung lumakad sa kalooban ng Diyos, binigay ng Diyos ang pinakamatalinong pag-iisip na hindi po kayang tumpasan lahat ng mga hari ng kapanahon niya. Ang example yun nga, hinati yung bata, hatin yung bata. Nagdinamag nasyon to nasyon dahil yung kinasirit na ng kaya ni tao. Noong siya po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kahit na sa unang makilakad, hindi ni Solomon, yung palubos ng ti Diyos, iso ti ari ti biyag na. Ngayon ti bagat Diyos surukon na. Yan. Okay? Ganun po yun. Ngayon, at lahat po ng digmaan ay protektado si Solomon. Pero si Solomon naghangad pa rin ng happiness and success, satisfaction apart from God. Science, philosophy, pleasure, materialism, hinanap po ni Solomon. At hindi lang po yun. Sa magitan ng pagsikap niyang maging masipag sa gawain, katulad po, mayroon siyang garden o mayroon siyang harden. Nagtanim po o nag-utos po magtanim ng mga halaman. At gusto niya po ang kanya pong pagtingin ng mga halaman niya at malawak na lupain ay makamtan niya ang kasiyahan. Tama naman yan eh. Pag makikita mo yung lupain mo na may tanim na mangga, may tanim na magagandang bunga, na nakapagbigay ng magaan na puso, pakiramdam. Tapos meron ka po tere sa bundok na yun, mahangin. Nakalamhap ka ng magandang hangin. Makita mong kagandahan yung lupain na pag-aari. Iyon ang gusto ni Solomon. Gusto niya pong magiging sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Naghahanap pa ng magandang reputasyon. A good name is better than precious ointment in the day of death than the day of one's birth. It doesn't last long in this world. Man soon forgotten why he died. They still hold body under death. Okay? Naghanap pa rin si Solomon. Ito yung tinutukoy na reputasyon. Ang sabi po ng Bible, a good name is better than precious ointment. Okay? Amen? Okay, maganda rin po yun. Maganda sa ating complex. A good name is better than precious ointment. Pag spiritual, mas maganda yung good name. Good testimony. Napinta sa testimonyo. Tas si kagawang representante ka po ng langit. At si kamamin kay may saka na anak, iti may sama nakabalin nga Diyo. Awan iti kapadpad na awan ti kapada na. Iti napintas nga nagan, nga pagdidinamagan. Dahil tang nagan, at dati ni Solomon, iti magipagpad na iti Diyos.
A man is too big for this world. We can never find satisfaction and happiness in this world. True happiness apart from Christ is impossible. Ang totoong kagalakan at kasiyahan na hinahanap ni Solomon dito sa lupang ito ay wala pong katotohanan ng kasiyahan maliban po kay Kristo. Maghanap tayo mas magandang kasayahan, kagalakan at pleasure of this world. It is impossible. Bakit? Na kay Kristo na ang lahat. Maghanap ka pa ng iba. All the works that are done under this world, and behold, this vanity, vexation, and spirit. Sa chapter 1, verse 14, lahat ng gawa ng tao na mayroon sa lupa ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Maliwanag ko yung mga kapatid. Kaya Ecclesiastes chapter 12, verse 11. Ang sabi po ng Bible, pangalawang puntos, beyond the stars. Beyond the stars. Okay? Beyond the stars. Ibig sabihin ni beyond, above. Lahat po na nasa taas. Saan parting taas? Sa ulap? Hindi po. 3 heaven. Mayroon tayong 3 heaven. Ulap. Sa ulap. First heaven. Pangalawang heaven. Nasa Bible sa Genesis. Pangalawang heaven, yung star. Pangatlong heaven, yun ang residence ng Panginoon. So, mula sa star at doon po ang residence ng Diyos. You can find the truth. Matagpuan mo ang katotohanan, which is the Bible speak out. Itong salita ng Diyos na mayroon dito ay salita yung pong pangatlong heaven. Iyon po ang residence, iyong may-ari ng lahat. Dito po ang kanyang tirahan. Kaya, ang tao ng taga-lupa, na nilikha ng Diyos ang lupa at karagatan, at lahat na mayroon dito sa lupang ito. Nag-i-enjoy nga ang tao sa lupa at hanapin pa yung ano pong kasiyahan, kagalakan, kung paano maging kontento ang tao. Hinanap pa rin ang tao yung kung meron sa lupa. Meron ka na sa langit. Parang gusto mo ipagpalit na gusto mong bumalik, patulad yung babira mo. Pag ikaw ay dinamitan na, pumunta ka pa rin sa putik. Yan yun. Ang ating pong nature bilang tao sa lupang ito na nilikha ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, lahat po'y walang kabuluhan. Lahat po ng pangarap ng tao, maliban sa pangarap ng Diyos sa atin, ay wala lahat kabuluhan. Nanghangad ka ng kayamanan, nanghangad ka mayroon sa lupa, lahat po temporal lahat yan. Pag dumating ni isang daan, patay ka na rin. Ngayon, tatanungin kayo may kapal, tatanungin kayo lumikha. Anong ginawa mo sa buhay na pinailan ko sa iyo? Kailanman, hindi ka na nalagi sa akin, hindi ka nakiusap sa akin, hindi ka naman nagbasa ng Bible. Anong ginawa mo sa lupa? Ano sasagot ngayon? Meron tayong judgment seat of Christ. Hahatulan tayo ni Kristo doon sa langit. Pangalawa, the white throne judgment. Kaya, ang mga mananampalataya, maganda sana kung walang pangalawang buhay. Kung walang pangalawang buhay, dito na ako sa lupa, mag-ipon na lang kayamanan, wala akong manalangin, kaya mo na manalangin. Magbasa ng Bible, halayan mo na yun. Walang pangalawang buhay. Ang problema, mayroong pangalawang buhay. Ang katawang ito, pansamantala lamang sa lupa nakatira. Ang katawang ito ay nagmula sa alabok din babalik. Yung nakatira rito, yun ang problema. Yun ang totoong tao. Ito lang po, itong katawang ito ay temporary. Yung nakatira rito, yun po ang soul. Yun ay problema. Dalawang pupuntahan. Eternal happiness, eternal tormented. Dalawa lang puntahan ng tao. Walang purgatorio nito. Walang sinabi ng Bible purgatorio. Ibig sabihin, sa langit ka pupunta o sa impyerno. Kung walang Kristo sa buhay mo, kahit may 10 kang religion, sa impyerno ka pa rin pupulutin. Pero kung mayroon kang Kristo, sa langit ka, ang bayan, patutungan. Amen. Kaya kung hindi ka na nasigurado sa langit, tiyakin mo ngayon. Dahil ang kamatayan darating kahit tayong oras. Ang kamatayan walang respeto, walang ginagana. Mayaman o mayroon, darating ang kamatayan. Yun po ang problema. Maganda sana kung ang kamatayan ay kontrata. Hindi naman kontrata ang kamatayan.
Are you clear? Amen? Amen. Amen? Amen. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Ecclesiastes chapter 3 verse 13. Ha? And also that every man, sa lahat, bawat tao po, at ang kanyang kinakain at iniinom, at nag-i-enjoy sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Regalo lamang ng Diyos yan. Nag-enjoy ka ng pinagpaguran mo, nagtrabaho ka a day, nagtrabaho ka ng isang araw, malusog ka, kumita ka ng 500 a day, kumain ka ng masarap na pagkain, uminom ka ng masaganang tubig. Regalo lamang ng Diyos yan. We are not deserved to have all of this. Bakit? Yung hangin, biyaya. Ang lupa, biyaya. Hindi ka naman narapat, bigyan ka ng lupa. Bakit? Binili mo ba ang lupa? Hindi nga. Binili mo ba ang hangin? Para nararapat ka. Ay, Panginoon, bigyan mo ako ng hangin. Sabihin, nagbabayad ka. Ay, hindi naman. Binigay ng Diyos ng hangin, walang bayad. Kahit hindi tayo narapat, ibinigay ng Diyos. Kaya, bakit? Biyaya. Ay, wala po. Ecclesiastes chapter 3, verse 13. Panghuli, sa Ecclesiastes chapter 12, 1 and 2. Ecclesiastes, while the sun shining, habang ang araw ay umiilaw, all to the young, lay the foundations early. Remember now the Creator in the days of the youth. Paano ngayon matatandaan ang mga anak o yung mga bata na ating mga apo o anak kung hindi mo tinaniman sila ng salita ng Diyos? How could the youth, the young, remember the Lord? Paano nila maalaala ang Diyos na ako palang bata ay nangangailangan din ng Savior? Kung hindi mo itinanim sa kanila ang salita. Anak, pag namatay ka, sigurado ka ba sa langit? Ay, hindi po. Ay, hindi mo alam. Turuan mo. Para makapunta ka sa langit, aminin mo na makasalanan ka dahil lahat po nagkasala. Pangalawa, dahil nagkasala ka na bata, humingi ka ng tawad, hindi kay Maria, kundi kay sa Diyos. Nasa Bible mo yun. Pangatlo, tanggapin mo ang regalo ng Diyos Ama sa iyo, na si Kristo namatay sa bundok ng Kalbaryo, binayaran niya yung kasalanan mo. Gusto bang tanggapin si Kristo o manalangin? Tumanggap yung bata. Ngayon, ikaw na anak, sa lahat na tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Naging anak na ngayon ng Diyos dahil sinabi po ng Diyan, anak ka ng Diyos dahil tinanggap mo si Kristo. Ang sinuman mayroong Kristo, sa langit na bayan na pupunta. Ang sinumang wala kay Kristo, sa impyerno pupulutin. Alam ba yung bata yun? Hindi. Kaya nga magulang, taniman nyo sila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Habang nandyan yung araw, mag-iwan-iwanan tayo. Tayo may mananampalataya habang mayroon tayong Kristo sa ating buhay na sa lupang pansamantala. Samantalayan natin ibahagi sa mga youth, sa ating mga apo o sa mga anak na kailangan mo si Kristo, kailangan mo manunubos, kailangan mo tagapagligtas. Kailan mo sinabi nanay sa anak, sa ating mga apo, na si Kristo kailangan mo. Hindi yung pangarap ka walang oras papunta sa church. Si Solomon na matalino, si Solomon na magaling, si Solomon na laging nagwawagi. Kasama niya ang Diyos. Kung bakit nagwawagi, kung bakit mayaman, kung bakit siya'y matalino, kasama niya kasi ang Diyos. Noong si Solomon, binitawan niya ang Diyos at lumakad. At sinabi niya, gusto kong hanapin yung mas masaya sa lupang ito. Kaya niya kailangan ng Diyos. Nagipagkaibigan sa science, philosophy, pleasure, kayamanan sa lupa. Anong sabi ng Bible? Mangmang ang inanak mo sa lupa. Mula ngayon, papaguhin kita. Kaya ang kingdom na akin. Kaya na diba? Si Solomon namatay, na maraming asawa, sa mga unsafe. Kaya hindi maganda ang kanyang testimony sa huli. Dahil pinili niya ang pleasure of this world. Sabi ng Diyos, lahat mayroon sa lupa, matutunaw. Lahat mayroon sa lupa, pansamantala. Huwag yung mahalin ang pansamantala. Mahalin niyo po yung eternal, yung walang hanggang kayaman na mayroon sa langit. Iyon po sinasabi ng banal na kasulatan, ang mayroon above the stars ay sigurado
mayroon pong katiyakan ng ating pagtanggap ng mga reward kung anak tayo ng Diyos. Amen. Kung hindi ka anak, sabi ng Bible, impyerno ka. Kaya ginausap ko misis ko, sigurado mo yung nanay mo, kung salahin mo, 100%. Saludo naman ko yung nanay na yun. Kahit may problema sa bahay, punta pa rin sa church. Kahit meron may problema, talagang matindi talaga. Pupunta pa rin sa church, hindi ako pwede, hindi pupunta sa church. Pupunta ako sa, di doon makikita yung faith. Faith produces action. Faith produces humility. Amen. Kaya ang taong mayabang, delikado yung faith. Ibig sabihin yung faith ay maaaring backslider, mahina ang kanyang pananampalataya. Kung hindi mahina, baby pa lang ang kanyang pananampalataya. Pag baby, madaling masaktan. Kasi yung bata na ganyan, sigawan mo na yung bata, yung bata na, sigawan mo na. Pag madaling masaktan, ay sigawan mo yung matanda, palaban yung matanda. Pero pag humble, makikita mo yung kanyang faith. Amen? Amen. While the sun shine. Kaya itong mga young people, pag panjalita mo mga young people, nagdadabog sila. Pag yung mga young people, pinanggalitan kayo ng magulang ng dadabog kayo. Yung paglakad mo, nagmabigat. Bubigat ang kayo ng paa. Parang mamarcha na. Isang military. Na. Pag umalis pa naman, pero pag hindi nagalit yung young people magaan naman lumakan. Kita mo yung bibig niya, masaya. Pero pag nakasimangot, lumakad na pabigat, palaban yun. Okay? Amen. Meron din yung masaya, pagkaharap mo, masaya. Pag nakatalikod ka, meron ganun, tama yan. Meron ganun kabataan niya. Meron ganyan na nangyari sa mayayaman niya, may na. Yung pagpintukoy na yung tinibas. Yung tatay ang nasa kwarto. Sinapanggalitan yung nanay yung anak. Puntang malikod yung nanay. Na-spot yung bata. Yung bata. Nakita yung bata. Anak, nanggalita ko yun. Opo. O, okay naman. Opo. Saan na ba? Saan nakuha? Yung takbo ng word. Kung anak ka ng Diyos, yung umiral sa'yo si Kristo, lahat ng mayroong Kristo, nag-ugat kay Kristo, at lahat na nag-ugat kay Kristo, yung gusto ni Kristo ang pasusunod. Amen. So sabi mo, nag-ugat ka kay Kristo, si Kristo ang iyong foundation, si Kristo ang iyong pinagmula. Pero nagbunga ka. Ano? Itim? Ay, itim mo pwede yan. Pag nagbunga, maganda. Ganun yan. At anong problema sa bahay? Anong problema na lahat natin? Hanapin mo pa rin ang church. Bakit? Dito kasi magpakinggan ang mga mensahe mula sa bandang nakasulatan. Amen. Good. Ganyan. Kaya, pag pumunta ka sa bahay, ang sign ng masaya, hindi isa sa mukha na kukuha sa mukha. Pero hindi lahat na makita mo ang mukha ay masaya. Mga politician nga Politician. Unsafe pa. Mandarabong, manuloko. Ay, musta sa. Pag humarap ka sa mga tao, nakangiti ka. Pag nangabak ka, uri saksak mo, bibig mo diyang tao, okay lang kasi nangabak ka. Politician. Bakit ganyan ka kung siya? Nanalo ka na, hindi mo ako pinapakinggan. Kali-kali mag-usap tayo. Kalugara. Ano pag-usapan natin? Ikaw talaga, pag nanalo ka na, hindi ka umintindi sa akin. Kali-kali tayo. Ay wunda ka pa rin. Isang kiss na bero. Yan. Inom muna tayo. Lahat ng problema niya ilalabas. Ito palang kailangan mo, 2,000. Bigyan niyo pa yung isang bigas. Problema kasi ako kailangan ko ng pera. Ito kailangan. Pera lang parang katapat dito. Naalala yung pisa. Ganun ang tao mga kapatid. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Nagpasalamat tayo sa Diyos. Ang kanyang salita, hindi po nagbabago. Amen. Pag sinabi ikaw bata, makasalanan, makinig kayo sa magulang kasi inuutos ng Diyos. Ang mga anak, makinig sa magulang.
Alam, may mga bata, mga youths, lumaki, wala pong nakikita. Oh, wala pa ako sinigawan na bata nito. Wala pa. Sa ibang church, may sinigawan. Hoy! Halika mo! Sabi ko, pastor. Galit na pastor. Pastor. Galit na galit. Oh, dito, ginawa ko ba dito? Wala ka. Ikaw, umalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Pero pag sinabi, wala akong sinabi dito. Napin yung bata, saan yung bata? Hindi pa yung paper. Sa akin yun. Sa akin, sabi ko kayo, ano? Hindi mo pwede yun. Hindi magandang testimony yung gano'n na yung gusto mo nasusunod. Parang yung ugali nasusunod sa bahay. Dito eh. Okay? Iwanan ko. Wala pa akong sinabihan. Ikaw kapatid, hindi ka blessing sa church na ito. Maghanap ka ng ibang church. Meron pa akong sinabi ito? Wala. Siyempre na panalayan mo yung tao, siya lang ang pusang malis. Sa akin, walang problema. Pwede tayo mag-usap man to man. Pastor, ano ang problema mo kapatid? Ikaw problema ko pastor, ang mukha mo ay parang goy. O, walang problema. May unggoy pala. Palitan natin. Ano ba ang gusto mo? Yung magsuklay ka ganito. Ikaw natin. Pero tiyakin mo naman na yun ang galing sa puso. Ano ba ang problema mo? Kaya sana ganito pastor. Ay, hindi pwede yun kasi sabi ko ng banal na kasulatan. O, yan. Gagamitan ko kayo ng salita ng Diyos. Ganun na. Lahat naman umalis sa church, kinausap ko sila prangkanin. 5 times. Dito, ano mo problema mo? Ganito pastor. Ano problema mo? Ganito pastor. Ikaw ang problema mo? Lahat. 50 na tao. Ano yung problema mo dyan? O, ito ang sagot. Barwa. O, nasagot ko na lahat. Tama, magkakaisa tayo. Opo. Kala tuloy. Ano ang masasamang gawa? Punta mo sa bahay. Turisto. Hindi mo pwedeng akong tuturuan. Ay, akong tuturuan. Basta ang dapat ganito gawin mo. Ay, hindi pwede yan. Pag yun ang usapan, hindi pwede. Hindi mo pwede. Bakit? Hindi tayo ba elected? Kung election, pwede. By the will of the people. Or mayroong people's power. Hindi mo pwede yun. Should be a biblical ways how to solve problem. Kayong mga tupa, matuto mo rumispeto sa pastor. Kung bakit kayo rumirespeto sa pastor, dahil rumirespeto ang Diyos. Kung bakit kayo rumirespeto sa akin, dahil ang Diyos ang nagputo sa inyo. Rumispeto kayo sa lahat ang tinawag ko na nagpapakain ng iyong puso. Hindi kayo rumirespeto sa akin dahil pogi ang pastor. Maraming nagre-reject pag sinabing pogi. Hindi ko sabihin. Ito rumirespeto kayo sa akin dahil rinirespeto yun ang Diyos. Kasi ang Diyos ang pumili, ang kita talaga, pastor. Pag ito nananalangin, ako'y lumalakad sa hindi kalugan ng Diyos. Takot ako, ano kayo nilisumbong niyo sa Diyos? Napuntikado ako ito. Siyempre, ang Diyos bumibigay sa akin. Paano kasi? Ang sabi ng Diyos, ako ang naglagay ng tupa dyan, alagaan mo ang tupa, pakainin mo sila. Anong pangalan ko? Spiritual food. Pag hindi ko ginamparan ang tungkulin ko at nanalangin yung tao, Panginoon, kulang ako ng spiritual food na ako'y nakikinig. Ang pastor, Panginoon, I pray. Dedikado ako dyan. Nawala sa katulad ni Saul. Bilang king, nawala ang tao. Kahit mag-preach ako. Magaling na preacher. Grammarian na preacher. Pero yung Holy Spirit wala lang ang paglupan. All that is in this word ay walang kabuluhan. Kamangmangan, sabi po ng Diyos dito sa buhay ni Solomon. Bakit kamangmangan? Bakit maghanap ka ba dito sa lupa? Ang lahat na kasayaan na mayroong sa lupa ay nagmula rin sa Diyos. Kung hanapin mo yung mayroong sa lupa na niligtan ng Diyos sa pansamantala, mangmang ka. Dahil sa kamangmangan na mayroong ka, madibay ang karya. Ang iyong buhay ay hindi masaya ang pagtatapos ng buhay. Pero kung piliin mo ako, protektado ka.
masaya ka. Ang iyong pangalan, kinikilala dahil ako ang tumutulong sa iyo. Ang mga taong nasa kapaligiran, ikaw ang tinatangkilik dahil ako ang nag-uudyok sa iyo na ganito ang gawin mo, sumusunod ka. Sa magitan ng paggamit ko sa iyo, maraming makakilala sa akin. Ang Diyos ang Israel, ang totoong Diyos. Kaya good testimony mga kapatid. Amen? Amen. Good testimony. Ang ating karakter dapat natin iaayos. Alam niyo, katulad niya, nagbabackside si Brother Cesar. Ikaw, backslider ka, hindi mo pwedeng ganyan. Hindi ka niliw ka, hindi mo alam kung si Kelyo ay nakasirang baga. Hindi ka lang sabi sila. Brad, mga lasinggiro nga, magaling. Pogi-pogi mo, Brad. Yan. Mamaya, hihingin sa'yo yung mahihingin. Yung dalaga naman hihingi. Papa, napakabait ng papa. Eh, ganyan, style of yung mga young people eh. Mamaya sa kasasabihin nyo, pwede humingi sa'yo ng 100. Yan. Tama mo gagamit yung 100. Yan. O. Diba pa? Yan. Maraming mga young people ngayon. Patuloy ito, pagpapit naman eh. Ay, magpagpapit mo tayo sa military style. Amen. Yeah? Amen. Tatay ko lang, tatay ka. O ganyan, magpapit. Anong gupit yan? Simi high cut? Ano lang? Ha? Pwede yung gupit na yun. Magpagupit ka rin yung ganyan, parang military style. There, yes, sir. Yes. Parang kay probinsyano. Yeah. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Tayo lang hindi nagmamahal sa Diyos. Mahal kita, Panginoon, pero yung gawa, iba naman yung ginagawa mo. Ha? Anong oras na? Masyadong maaga. Na. Ha? Kaya, while the sun is shining, ibig sabihin na, habang mainit ang ating paglilingkod sa Diyos, dapat tayo samantalahin ng panahon na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Anong iba? Mga magulang, anong iba? Safe. Mga kapitbahay, mga relatives, hindi po ligtas. Kaya meron naman kayo compassion. At daan kayo kumamay tirik na kada hindi na pukaw. Amen? Amen. Kailangan niyang kapatid. The greatest proportion of men and women who are living to serve God have chosen Him in the childhood. Dahil po ang mga anak natin at ang ating mga apo, ako nagkikipag-apo lang ako. Kasi malayo si Bes na ewan ko lang, malayo si Bes na magkaroon ng apo dyan, mag-aasawa mga 25 yan, di wala na. Pwede na ako eh. Kaya kulang ay mag-aapo na, pwede mag-apo, oh, pwede naman. Pwede ako yun yan, sige. Ayan, okay naman. Ikaw ba, Hesher, pwede nga po yun? Pwede, sabi mo ba? Ikaw ba, John, pwede mag-apo ka na? Ako, Lolo. Ganyan. Magpaalam ako sa mga ba? Ikaw ba, Alex, pwede mag-apo yun itong si... Hindi pwede, nagagalit si Grace. Patay ka. Okay, ganun yan. May mag-reject, meron hindi. Bakit? Siya bang grandfather yan? Hindi naman, hindi pwede. Meron din gano'n. Nakikipag-apo na. Ibig sabihin, habang tayo po ay malakas pa, mainit sa paglilingkod, bahagyan naman natin ang ating mga po, ang ating mga anak. Marunong naman tayo magbigay sa kanila yung kung tinutukoy ng mana. Ano yung mana? Pinaka-the best na mana na kilala niya ang tagapagligtas, kilala niya ang Savior, kilala niya ang protector. Pag wala ka na, yun doon po lumalapit yung bata. Kaysa yung lumapit sa lupa. Kasi sabi ng Bible, lahat na lumapit sa lupa na hindi ang Diyos ay lahat kamangmangan. Bakit? Ang lahat mayroon sa lupa ay pansamantala. Amin na dati daga, apag-i, amin na dati baga. Hanil ba yan? Sa pulim da din invincible. Ganang parso ate dati daga. Nga iso dati ati birbiro ko ni tao. Amen? Mangmang lahat po yun. Yan ang problema kay Solomon. Naghangad na magharap pa ng mas maganda ang buhay. Apart from that. Yan, hindi ko maintindihan ng kapatid. Marami pa rin mga Kristiyano na bubulig na mas higit ang lupa kaysa hanapin ang kalooban ng Diyos.
Solomon na lang ang example. Si Solomon na lang. Nung lumakad si Solomon sa gusto ng Diyos, protektado ng kaaway. Nung lumakad si Solomon sa kalooban ng Diyos, binibigyan siya ng katanyagan. Nung lumakad si Solomon sa kalooban ng Diyos, mayaman si Solomon. Hindi nagkulang ang Diyos ang pag-aalaga sa kanilang mga anak na masunuri. Nagkaroon lang ng pagpapalo kay Solomon. Nung naghanap pa ni Solomon yung mas magandang buhay kaysa yung pakipaglakad sa Diyos. Ano yung ginawa ni Solomon? Mas higit hinanap niya pleasure. Mas higit hinanap niya makipagkaibigan sa science. Mas higit hinanap niya makipagkaibigan sa mga magagaling sa lupa, mga philosophy. Mas higit na hinanap ni Solomon yung mayroong pera at katanyagan na pangalan kahit wala ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Mangmang ka. Mangmang talaga. Kapartner mo ang invincible ka. Tapos ipagpalit mo yung temporal. Saan ba nagmumula sa temporal? Dahil sa invincible ka. Tapos ipagpalit mo yung invincible ka. Yung invincible, yung pong makapangyarihan ng Diyos, walang tumalo sa Kanya. Pagpalit mo sa lupa. Iwan ko lang. Kaya, members, I challenge you to stay in the landmark. Kung ang partner mo sa buhay mo ay ang Diyos, huwag mo na ipagpalit. Ano man kung mayroon sa lupa, guluman, ano man po yung mayroon sa katanyagan ng lupa, nakagandahan mayroon sa lupa. Mas higit, yun ang to. Amen. Dahil siya ang creator. Siya ang nagwawarning sa atin. Seek ye first the Lord. Amen? Amen. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng biyaya. Salamat po, O Apo Diyos, di atong laon na yung parabol mo kada kami. Salamat din na naitibiyag din sa lunas. Salamat din, biyag ni Solomon, O Panginoon. Naitibiyag ni Solomon, nagpinta sa Apo, tibiyag na, hindi magbag na, di pagayatang. Nagpinta sa Apo. Di amin pinagpagalo mo sa Kanya na karanganan. Dagdag ng buhay, kagalakan. Ikaw po ang natutuwa sa Kanyang buhay. Pero ginusto pa rin ni Solomon hanapin na mas masaya kaysa yung fellowship sa iyo. Pero patawarin niyo kami, Ama, kung mayroon kaming ganitong puso, mayroon sa lupang ito. Patawarin niyo kami, O Diyos. Ituwid mo kami na lumakad na ayon sa iyong kalooban, Ama. Turuan mo kami magkakababa, maging masunurin po sa inyo. Sa lahat ng dako ng buhay, pinahirap mo. Dahil ang aming buhay, pansamantala lamang sa lupang ito, na kailangan po namin, O Diyos, hindi pa ang lupa, kundi ikaw, na lumikap na ako. O Diyos ko na makapangyari at maunawain na Diyos, ipagkaloob mo nga sa amin ang matatag na pananampalataya, laging mainit sa lalang ng paglingkod. Salamat sa paalaala na lagi ini-remind mo sa amin ang magharap ng lupa na higit sa lahat ay kamangmangan. Dalahin ko, Panginoon, na bigyan mo kami pagkakataon ka, Panginoon, magamit ang buhay na hinaram namin sa inyo, na maglingkod sa inyo na may katapatan sa lahat ng panahon. Salamat sa blessing in Jesus Christ. Amen. God bless.